Okay, magandang hapon po muli. Ito po si Gab from Sports Corner PH at sa pangalawa nating interviews this July 1, Wednesday, first day ng aking birth month. Kasama naman po natin ang inilang na overall champion or part po siya ng overall champion ng Philippine Arm Wrestling Team. Champion po siya sa men's 70 kilograms pro at pride ng Cordillera. I'm referring to Israel Ekid na naging parte nga ng ating arm wrestling delegation para sa King of the Table Tournament Series C Sabah Open Arm Wrestling Championships yan po sa Kota Kinabalu, Malaysia 2 weekends ago. At ikukwento sa atin kung gaano ba kaanda, gaano pagkausay ang kanilang training laban sa mga kapwa na rin mga Southeast Asian, mga ka-level at sabihin natin mga top competitors nga dito sa Asia. So, Israel, welcome sa Sports Corner. Thank you for joining us this afternoon. Yes, sir. Ang masasabi ko lang sa nagdaang laban ko, mahirap kasi naghabol ako ng kilo ko, nagpababa. At yung struggle ko dun, need kong mag-diet at ihabol yung kilo ko kasi magbabawas pa ako ng 6 kg yata dun. And yun lang naman. Okay. Israel, thank you so much for gracing this interview. At nabanggit mo kanina, may inaabol kayo o siniset kayong weight na Yes, sir. kailangang i-adjust para dito sa competition. Pero nagawa ba ito during the time na diretso na tayo sa competition or sabihin natin kahit kulang-kulang yung weight ninyo, na-achieve ninyo yung better results na all throughout this competition? Na na-achieve ko naman kasi meron. Sa Israel, medyo choppy ka. Pakiulit mo yung sagot mo kanina. Sa Israel, Yes, yes, sir. pakiulit mo nga yung sagot mo kanina. Medyo sabihin mo na-achieve ka. Uh, yung tungkol sa weight in ko, na-achieve ko naman ng maayos. At kasi may coach ako na nagturo sa akin for um, sa kung paano yung diet ko. Okay, kamusta naman yung training system ng bawat ng mga arm wrestlers natin? Kasi alam natin, sub-sub kayo sa gym araw-araw. Kailangan mo rin ma-achieve ninyo yung muscles every time na at of course yung strengths ninyo every time that you competed in dun sa arm wrestling. Pero ano ba ang kakaiba para sa iyo na mga formula upang makita naman natin na maganda ang epekto ng inyong training para dito sa arm wrestling? Ang formula ng aking training ay connected sa style ko din na pagpupul. Katulad ng more on inside hook and hand control. At nagamit ko yun sa competition para ma-achieve ang champion. Okay, At at tutulong din yung mga kung paano yung mga kinakain, mga vitamins, supplement, ganun. okay. Sa mga supplements naman, masasabi mo ba na of course, with the right type of supplements na nagagamit ninyo, every time na magko-compete, syempre, kailangan natin na huwag sobraan, huwag babawasan, pero kailangan mo uminom lalo ng mga supplements na makakatulong upang mapanatili yung muscle mass natin anytime na magko-compete na ng competition at nakatulong ba mismo of course yung mga ganitong klase supplements upang ma-achieve ninyo yung condition ninyo going into this competition? Yes, sir. Na-achieve naman kasi tumulong para
makarecover ng maayos at mapatigas pa lalo yung mga bones at muscle. Okay. What about you sa support nga pala ng inyong mga kaibigan, ng mga kamag-anak? Meron ba kasi silang mga fundraising na nangyari para dito sa iyong campaign, and naranasan nyo rin na magkaroon kayo ng mga fundraising tournaments o mga past sparring ninyo against yung mga sa mga ka-level ninyo na mga arm No. wrestlings, arm wrestlers, sir? Uh, Tungkol naman sa family and friends, malaki yung support nila sa moral at sa may isang gym naman na nag-support sa amin kasi nagpa-tournament sila for ako sa amin at yung nakuhang funds doon na gamit namin para sa laban namin sa Malaysia. At nagpapasalamat din ako sa mga tumulong sa amin na mga um, mga tao. Okay, bago ka magbigay ng iyong assessment nga pala, paano ba nag-umpisa yung career ninyo sa arm wrestling, at bakit arm wrestling ang pinili niyo yung sport? Kasi ang daming mga pangalan na nagsulputan niya when it comes na dun sa arm wrestling. Ang pinaka-prominente talaga na si Mark Bell. And why arm wrestling is your sport na pinili ninyo all throughout your career, at of course, na-apply ninyo yung best measures upang may pagpatuloy ninyo yung karera ninyo. Paano nag-umpisa lahat, Israel? Nag-umpisa lahat nung pagkatapos ng pandemic 2022 at nakita ko kasi yung barkada ko doon nag-arm wrestling, napanood ko sa social media. Tas na-curious ako at gusto ko ding subukan. Kasi pag sa amin dito sa Cordillera, mahilig talaga kami sa palakasan at doon nagsimula. At doon nagtuloy-tuloy. Okay, si Mark Ben ba yung pinaka-idol mo when it comes sa arm wrestling? Kasi one time nakasama niyo pala si Mark Ben, and even during this event, nakasama mo rin mo dito sa competition. Isa siya sa mga inspiration na idol ko. Isa siya sa mga doon. Idol. Ay, sir. Okay. At kadalasan kasi bukod pa rito dun sa inyong regular na training, ano ba yung mga techniques na na-apply ninyo, especially yung sa ad control, sa hook, sa top roll, na in-achieve ninyo, at may mga kailangan bang i-improve pa lalo? Lalo na, isa ito sa mga unang competition sa iyo internationally this year. Yes, sir. Nakita ko yung mga weaknesses ko doon at may mga kailangan pang improve like rising, finger strength. Yun naman yung mga nakikita kong need pang i-improve, sir. Okay. How about dun sa diet, sa nutrition, and even yung sa water cut? Na-achieve mo rin yun? Yes, yes sir, na-achieve ko nung diet and water cut nung nagpapababa ako ng kilo ko nung naghahabol ako, sir. Okay. Israel, sino ba yung mga bansa na masasabi ninyong at pa? Yes sir, ano? Sino ba ang mga bansa ninyo na tinatarget ninyo throughout the competition? At nakikita mo ba na, of course, yung strengths and weaknesses na para dito sa inyong posibleng labanan ninyo dun sa kasaba? Anong mga bansa Mm, yon? Anong mga bansa yon? mga ban mga may next kaming laban di September sa China. Doon yung next namin na tournament. And
kailangan ko ulit maghanda doon, double training at i-improve pa lalo yung mga technique ko at improve ang mga weaknesses ko. At pag na pinalad tayo doon, baka lalaban ulit tayo sa India. Ayun. So, ito pala yung mga upcoming tournaments na paglalabanan. Balita namin, you have also a day job. May day job ka ba? Bukod sa pagiging arm wrestler? Sa ngayon, tambay muna ako pero baka next week babalik ako sa work ko para kasi need ng financial din. Ano yung work ninyo, Israel, right now? Saan ka Mm, Anong company na nagtatrabaho? Huwag natin mention yung company, pero anong type ng company na nagtatrabaho ka sa ngayon, sa Baguio? pri- private yun mining, gold mining. Mining. So, so you're actually minero ka? Yes, sir. At gaano ba kahirap nga yung magtrabaho ka sa ganitong klaseng setup na alam naman natin medyo challenging, medyo mahirap, pero at the end of the all, nakatulong itong malaki ito upang mas lalo ka pa masustain, lalo yung success ninyo sa inyong buhay niyo ng pagiging arm wrestler. At the same time, kakibat dito yung of course sa pagsisikap ninyo na of course tuloy-tuloy naman ang inyong successes na kahit alam namin ikaw ay isang minero. Mahirap pagsasabay ng pagwo-work at pag-training kasi hindi kaya ng katawan kasi nakakapagod din yung work ko. Kaya pag kailangan ko mag-sacrifice, titigil ako sa work ko at magfo-focus sa training ko pag malapit na ang aking competition. Okay, Israel, na-inspire ka ba dahil of course maraming mga arm wrestlers sa sumali dito, meron mga veterano, meron din mga kilala na sa kanilang mga fields, pero sila ba talaga yung nagpataas ng moral ninyo to strive for the better nga para dito sa iyong paglawak nga dito sa competition? Isa sa mga naging inspiration ko, ang mga makakalaban ko yung mga malalakas at mga napapanood ko lang noon at ngayon makakalaban ko na at isang nag-inspire sa akin ay ang i-represent ang ating bansa at ipakita ang pride ng Igorot. Ayun. And truly a Igorot pride at papanatili ninyo yung heritage na when it comes na dito sa sport na ito. And apart nga doon sa inyong gold medal, meron din tayo mga ibang mga members ng team na nagwagi ng gold. Sina Junjun Piazza sa men's amateur open weight and then si Eric Wolf, men's Masters Open Yes, siya yung sir. nag-champion. Si Eric Wolf, kahit alam natin, dugong Amerikano, ni-represent pa rin ang bansa. And this is actually giving back na rin sa arm wrestling community sa ating bansa. Itong paglawak nga as part of our national team. Yes, Conti- sir. Kasi I think his wife is Filipino. Baka kaya rin-represent niya ang Philippines. Okay, can you describe to us gaano ba ka-hirap, gaano ba ka-challenging at of course, paki-explain natin sa ating mga viewers and of course mga followers natin kung paano laruin yung arm wrestling kasi merong siniset na duration or time limit tapos kung ano man ang unang babagsak sa mesa, siya mananalo. Per rounds pala yun, di ba? Yes, sir. Ka gaano ka-challenging ang arm wrestling? Masasabi ko, it takes time. Hindi hindi 'to yung sports na buwan lang lalakas ka na at magiging top player. It takes years bago bagong mag-develop ng maayos yung mga bones kasi more on bones ang arm wrestling.
pag months ka lang, madami kang mararanasang injury. At pag nag-heal naman, dun mas lalong tumitibay ang mga fundamental na katangian ng Fundamental bones para belief, sa arm wrestling. fundamental Yes, sir? belief, fundamental beliefs, and of course, yung magandang benefits nga para dito sa inyong sport. Kasi nakita naman natin kung gaano kabagsik yung bawat mga arm wrestlers from all around the world na nakaharap ninyo the competition. Would you assess to us kung ano nangyari doon sa 70 kilograms? Ano mga bansa nakaharap ninyo? At nung time na yon, nung nakuha ninyo yung isa sa tatlong gold medal, naiyak ka ba or mukhang masaya ka dahil natupad mo na matagal mong pangarap dahil ito yung unang tournament internationally para sa'yo? Uh, Masaya ako kasi ito nga yung first na tournament ko sa ibang bansa at na-achieve ko agad yung gold medal at na-represent ang Philippines. Mga nakalaban ko naman mga China, Korea at Malaysia. Okay. And of course, Yes, with sir? this win, dito sa ating Sabah Open Arm Wrestling Championship, naniniwala ko ba mataas pa rin ang expectations niyo and of course yung moral boosting upang sa susunod na competitions na nabanggit mo kanina, mas lalong makapalakas pa para dito sa mga naturang mga competitions. I think mataas pa naman pero wag wag pa rin magpakampante at mas lalong gigilan sa training at maghanda pa ng mas maigi. Okay, Israel, ano ba yung mga goals ninyo or ano ba yung long-term na program na binibigay sa iyo upang patuloy ka mag-represent ng ating bansa and to give all the best that you want to do para dito sa ating Philippine Arm Wrestling Team kasi sa ngayon kulang-kulang pa yung suporta natin sa gobyerno or di kaya private sector kasi hindi naman ito gaano kapopular pero unti-unti nag-gain attention ng ating sporting community ang bawat pagkapanalo ninyo every time na mag-compete internationally. Ano mga goals ninyo? Goals namin, mas mapalawak pa ang arm wrestling dito sa Pinas at mapadami ang malalakas na player na pwedeng mag-compete sa ibang bansa at hindi kami-kami lang kasi tumatagal hindi palaging malakas kami at ipasa namin ang aming knowledge sa next generation. Oh, by the way, yung sa finals, ang Yun nakarap ang ninyo. ultimate goal namin. Okay, by the way, ang nakaharap ninyo sa finals is taga-Korea, no? Yes, Paki-describe nyo sir. sa paki-describe nyo sa amin yung match ninyo against Korea, counterpart na rin dun sa finals at mukhang sulit ang sabihin natin naging journey ninyo dito sa ating Sabah Open. Uh, for the finals, naglabang kami nung unang match namin, semifinals. Nagkaharap kami. Na-counter ko yung technique niya at talagang nag-prepare ako ng maayos kaya para sa akin mas lamang talaga ako sa kahit anong anggulo ng technique sa kanya at lakas, sir. At natuwa ka ba At dahil nung oh, go ahead, Ismael. at nung uh, naglaban sila nung taga China, I think nabawasan na yung lakas niya dun kasi nagpagudan sila. Kaya easy victory for me for the championship. Yun At lang, nat sir. okay, at natuwa ka rin ba dahil of course hindi lamang ikaw ang nag-contribute sa campaign, meron din mga ibang wrestlers
na nirepresent ang ating mga arm wrestlers, nirepresent ng ating country doon sa Sabah. At mukhang preparado na sila agad-agad para dito sa ating upcoming na competition sa Yes, China. sir. Yes, sir. Yung mga ibang ka-team ko, sumali din sila sa arm wrestling sa Sabah. Hindi lang sila pinalad, kaya mas lalo sana silang manggigil at kasama ko din silang lalaban sa China. Okay, last question na lang before we wrap it up. Yes, Ano ba sir. mga advice na makukuha na rin sa inyo para doon sa mga nag-umpisa pa lamang na makapag-train or compete na dito sa arm wrestling? Yes? Ano yun, sir? Ano yung advice na Ano? makukuha ninyo? Oh, advice na masasabi ko, ituloy-tuloy lang nila kasi hindi agad-agad makikita nila agad yung result ng kanilang training. Tuloy-tuloy lang at iwasan ang mga dangerous position para iwas injury at play safe palagi. All right. So At mag-seek ng advice sa mga matagal nang nag-arm wrestling for more knowledge. Yun lang. all right. So thank you so much, Israel. Again, congratulations on your recent victory nga dito sa nagdaang Sabah Open Arm Wrestling King of the Sea. And we're looking forward nga sa another productive campaign dyan po sa China this coming September ba yun? September ba Yes, yung sir. China? Yes, sir. Yes, Yun. sir. September. Okay, so pagkakabangan natin yan at ibibigay natin ang latest updates niya when it comes sa campaign. Baka may gusto kayo pasalamatan at patiin, especially yung hometown nyo, yung sa Banli, Mountain Province. Kasi ang dami niyo mga fans at mga relatives na nais mong bumati. Go ahead po, Israel. Uh, Binabati ko lahat ng mga family ko, mga kaibigan ko dyan. Uh, Yun lang. Hindi ko masasabi lahat pangalan nila eh. Oo, at Kilala least, nyo? basta lahat sila, Yes, sir. papasalamat sila dahil of course malaki ang impluwensya sa iyo upang marating ninyo ang peak ng inyong career at of course, yung LGU nyo, Uh, sa mga ano yun? Bontok? local Sa LGU. mga LGU sa Bontok, sa mayor sa Bontok, salamat sa mga binigay nilang support sa amin, financial support. Nagpapasalamat ako sa kanila. Alright, so thank you so much Israel and babalitaan kita ulit sa Yes, mga sir. magiging kaganapan niya din dyan sa China. And again, congratulations, you deserve it, you savor this moment and we looking forward niya na mas lalo papaangat at papausay pa ang arm wrestling sa ating bansa, especially yung ating mga Igorot arm wrestlers na patuloy nating i-representa ang ating Igorot heritage at syempre ang ating bansa Pilipinas ang ating patawat. So thank you so much Israel. More power and God bless. Thank you, sir. And bye-bye. Maraming salamat po. Thank you, sir. Mabuhay ka.